Presidente Lee, ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Lahat ng paraan, mula sa tradisyonal hanggang modernong medisina, ay nagamit na namin. Ang iyong anak, hindi na namin kayang iligtas. Anak. Sa ngayon, isang tao lang ang makakapagligtas sa anak ko. Bilisan ninyo. Puntahan ninyo si Ye Wachen. Dr. Ye. 5 minuto pa lang siyang patay. Hindi pa ganap na nawawala ang kanyang espiritu. Ano ng kalokohan niyan? Patay na siya. Maaari mo bang buhayin ang isang patay? Ikaw. Ang sining ng tradisyonal na medisina ay ang pag-agaw sa kapangyarihan ng yin at yang. Ang humiram ng isang buhay mula sa hari ng kamatayan ay hindi mahirap. Sa loob ng 5 bahagi ng katawan ng tao, isagawa ang bilang ng siyam na yang. Ang unang pulgada ay mababaw muna sa kalalim. Ito ba ay... Tumungo sa Jukwe. Ilahin ang Shenki. Punuin ang kihay. Ang 5 organo ay nag-ugnay. Ang dragon ay gumagala sa buong katawan. Bumamon. Pagkontrol sa karayom gamit ang enerhiya. Unay patayin ang apoy ng bundok saka palamigin ang langit. Ito kaya ang maalamat na yulong needle technique. Bumalik ang espiritu. Nabuhay talaga siyang muli. Anak. Pagkontrol sa karayom gamit ang enerhiya. Paghiram ng buhay mula sa hari ng kamatayan. Talagang hindi nabigo ang alamat tungkol sa iyo, dakilang manggagamot. Mula ngayon, kayo na po ang magiging tagapagligtas ng aming Angkan Lee. Basta sabihin nyo lang, handang magsakripisyo ang Angkan Lee, kahit anuman ang mangyari. Hindi na kailangan. Ang pagpapagaling at pagliligtas ng buhay, trabaho ko lang naman yon. Aalis na ako. Dadalhin ko po kayo, Ginoong Ye. Habang nandyan siya, sa aming Angkan Hua, hindi tayo makakaahon. Sundan siya, patayin natin siya. Ikaw. Huwag sayonging. Bakit? 20 taon mo nang hinahawakan ang larangan ng medisina. Ang 1,000 taong tradisyon ng aming Angkan Hua. Walang silbi, dahil lang sa'yo. Muntik nang mawala ang aming angkan. Sa palagay mo, karapat-dapat ka ba? Ako. Gusto ko lang naman magpagaling at magligtas ng buhay. Magpagaling at magligtas ng buhay. Magpagaling at magligtas ka ng buhay. Hindi ba't kayang-kaya mong buhayin ang patay? Kaya gagamitin ko ang mga karayom mong ito. Para buhayin ka. May lakas ng loob ka. Pero sasabihin ko sa'yo, sa larangan ng medisina, isa lang ang Huwag Xionging, wala nang Yiwachen. Sa susunod mong buhay, huwag mo na akong kalabanin. Ang aking 13 karayom ng pinto ng impyerno, kayang kumuha ng 3 buhay. Kapag tumusok ito sa utak, kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maliligtas. Ang dakilang manggagamot ng Daxia na si Iwachen, sa kasamaang palad ay namatay sa isang aksidente sa kalsada kahapon. Nagdadalamhati ang Medical Association ng Daxia. Ang libing ay gaganapin bukas. Ako'y nabuhay? Yeshizen. Ye pala ang pamilya. Sa larangan ng medisina, talagang may kasanayan sila. Mayroon pala silang Huang Dinaging, ang sirang kopya ng Chihuang ikapitong tomo. Kapayapaan at kawalan. Sumusunod ang tunay na enerhiya. Medyo kawili-wili ito. Sakto, maikukumpleto ko ito gamit ang alam kong huling bahagi. Talagang Kihuang ikapitong tomo? Bata, nandito ka pala. Hulihin niyo siya. Xiao Chen, ayos ka lang ba? Siya ang nanay ko, sa buhay kong ito. Liu Qingqing. Magpakatalino ka. Pirmahan mo na itong kontrata sa paglilipat ng shares. Kung hindi, ibebenta ko ang batang ito. Sa Myanmar, hindi mo na siya muling makikita. Ate, nakikiusap ako. Huwag. Ikaw talagang babae. Noon pa man, sa iyong mukhang kaawa-awang itsura, hinikayat mo ang kapatid ko. May anak na nga, nagpapakaawa ka pa rin.
Sino ang sinasabi mo? Ikaw. Naghahanap ka ng away. Liu Qingqing. Ang kontratang ito sa paglilipat ng shares. Walang silbi sa iyo. Malakas ang dating ni Huak Xionging. Magpapatawag daw siya ng paligsahan sa Keith. Mabubuwag na nga ang pamilya natin. Ang kontratang ito, kung ibibigay mo sa iba, mas mabuting sa akin na lang. Hindi ko ito ginagawa para sa mga negosyo. Gusto ko lang tulungan ang mga pasyente sa klinika natin. Ang yabang mo naman. Magpakasanto ka pa. Bitawan mo. Halika rito. Bata, nangangagat ka. Mga tao. Hulihin niyo siya. Ipagbibili kita sa Myanmar. Huwag niyo siyang dalawin. Pipirmahan ko. Sandali lang. Tatay, Anong nangyari? Tatay. sabi ni Liu Qingqing, ang pamilya natin ay siguradong matatalo sa laban mamayang gabi. Balak niyang kunin ang pera at tumakas. Hayop ka. Magaling nga si Hua Xionging. Pero ang 1,000 taong pamana ng pamilya Ye ay hindi basta-basta. Mamayang gabi, ang paligsahan sa tradisyonal na medisina, si tatay at si Huak Xionging, ay pumirma ng kasunduan sa pagsusugal. Kung tayo ang mananalo, hindi na makikialam si Huak Xionging sa klinika natin, pero kung tayo ang matatalo, lahat ng klinika ng tradisyonal na medisina ng pamilya Ye ay tuluyang magsasara. Ang pamilya Hua ay sangay ng dakilang manggagamot na si Hua Tuo. Sa harap ng malaking kalaban, nag-aaway pa rin kayo dito. Tatay, yung bata yun, siya ang unang nangagat sa akin. Ikaw ang Halika rito. Hindi ang katawan ng batang ito ay napakahina ng lakas. Sa pamamagitan ng tamang puwersa sa leg at braso, maaaring mapahina ang lakas ng braso. Ang ganitong paraan ng pagpindot sa pressure point, paano ito maaaring magawa ng isang bata? Tiyak nagkakamali lang ako ng tingin. Bata, Tama na, Liu Qingqing. Kung sigurado ka na matatalo ang pamilya Ye, lumayas ka ng walang daladala. Isama mo ang bata at umalis ka. Tatay, hindi ako alis. Sasali ako sa paligsahan mamayang gabi. Lalaban ako para sa pamilya. Hindi ka miyembro ng pamilya Ye. Wala kang karapatan. Tatay. Bagamat hindi siya Liu Qingqing ay Ye ang apelyido, natutunan na niya ang lahat ng mga pamamaraan ng acupuncture ng kapatid ko. Sa pamilya natin, siya ang pinakamagaling sa acupuncture. Sa tingin ko, ang pagdala sa kanya ay magpapataas ng tsansa nating manalo. HMM. Sige na nga. Ching-ching. Susundin ko na lang ang gusto mo. Ninuno, noong mga panahong iyon, iniwan ninyo ang Huangdi Neijing at mga recipe ng hari ng gamot, ngunit ang mga natitirang bahagi ay walang nakapagbuo kung may kumpletong recipe tayo. Ang tradisyonal na medisina. Hindi sana tayo nahulog sa ganitong kalagayan. Sino ba ang sumulat nito? Payapa at walang hangarin. Ang tunay na enerhiya ay sumusunod. Ang espiritu ay nananatili sa loob. Paano magkakaroon ng sakit? Ito ang tunay na huling kalahati ng Huangdi Neijing. At kumpleto pa ang Race Eta. Sino kaya ang dakilang tao na gumawa nito? Sabi nila ang reseta na ito ay kayang magpabalik sa tao ng 3 beses at mabuhay ng walang hanggan. Sa mundong ito, mayroon bang tunay na Diyos ng medisina? Maghanap ka agad. Gamitin ang lahat ng yaman ng pamilya, kailangang mahanap natin siya. Ang taong ito ay isinugo ng aming ninuno upang iligtas ang tradisyonal na medisinang Chino. Hahanapin ko siya ngayon din. putang ina mo, bata. Hayaang mag-ingay pa kayo ng isang araw. Pagkatapos ng laban mamayang gabi, tingnan natin kung paano ko kayo pagtatrabahuhin. Maligayang pagdating sa Great Sia Medical Association. Aking ipinahahayag ang laban sa tradisyonal na medisina ng pamilyang Ye at ng pamilyang Hua ay opisyal na magsisimula. Yi Zongjing, pinapayuhan kitang huwag maging tanga. Isuko mo na lang ng maayos ang mga ari-arian. Kung hindi pagkatapos mong matalo, ikahihiya mo ang sarili mo sa harap ng buong lungsod. Huwag kang magpakapuso. Ang pamilyang Hua ay umaasa lang sa mga sinaunang aklat na iniwan ni Ihua. Anong tunay na kakayahan meron kayo? Sige na, huwag nang magsalita ng marami. Ngayon, aking ipinahahayag na ang laban sa tradisyonal na medisina ay magsisimula na. Ang unang proyekto natin ay ang sining ng pagpupulso. Mababa ang lagnat ng pasyente at walang pawis. Masakit ang ulo at lieg at mahigpit ang pulso.
Ang pulso ay nagpapakita ng trangkaso dahil sa lamig at hangin. Si Yi Qianxian, hindi naman pala talagang walang kwenta. May nalalaman din pala siya. Pumasok ang 6 na salot, at ngayon ay taglamig. Kadalas ay may kasamang lamig. Pero ang lamig ay pumasok na sa baga. Masakit ba ang dibdib mo nitong mga nakaraang araw? Nauuhaw? Oo. Hindi maganda ang pakiramdam ng baga ko nitong mga nakaraang araw. Talagang karapat-dapat sa pamilya iyan ang singlin. Sa unang pagpupulso pa lang, alam na agad kung ano ang sakit. Ang galing talaga. Ngayon naman, pakisalubong ang pamilya Hua. Sa ganitong simpleng bagay, pwede na ang anak ko. Tao, Ay, ito ba ang maalamat na? Pagtitimpla ng pulso gamit ang sinulid? Peke siguro yan. Ang layo-layo. Makakapagpalso pa? ay, masyadong malapit. Lumayo ka pa. Lumayo ka pa. Bukod sa mga problemang sinabi niyo, ang pasyente ay mayroon ding walang dahilang pagkabigla at pagkatakot. Pagkabalisa. Takot sa mga tao dahil sa pagkakasala. At hindi mapalagay sa pagtulog at pagtayo. Diyos manggagamot. Diyos manggagamot. Ang galing talaga. Nakapagpulso siya sa layong 10 metro. Nakapagpulso pa siya. Paano kaya nangyari yon? Ang batang ito ng pamilyang Hua. Ang kanyang pamamaraan sa pagsusuri ng palso ay perpekto na. Sa totoo lang. Ganito na ang level niya. Kahit 10 metro ang layo, o may pader sa pagitan, kaya kong mag-diagnose gamit ang sinulid. Maririnig ko ang tibok ng puso. Kaya ba ng pamilya niyo yan? Mga walang kwenta. Isang simpleng suspended thread pulse diagnosis lang yan. Ang tunay na dalubhasang manggagamot ay hindi nangangailangan ng kahit ano. Makakapag-diagnose siya ng walang hawak. Sino tong batang to? Ikaw, makakapag-diagnose ka ng walang hawak. Katawa-tawa, kayabangan, yung diagnosis ng walang hawak, ang ganoong kasanayan, ay nasa alamat lang umiiral. Ikaw, maliit na bata ng pamilyang Ye. Nagsasalita ka ng basta-basta. Hindi ka ba natatakot mapilayan ang ilang? Ang anak mong ito, puro problema lang ang dinadala sa pamilya. Dali, dalhin mo na siya palayo. Xiao Chen, huwag ka nang makigulo. Maputla ang kanyang muka, may pamumuo ng dugo, medyo madilim ang kulay. Pula ang dulo ng dila, may mga spot ng pamumuo. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mahina at manipis ang pulso, kulang sa lakas ng puso. May irregularidad at hinto, may halong pamumuo. Malamang na mayroon siyang malubhang sakit sa puso. Kung trato lang ang sipon at hindi ang ugat, wala na yan. Anong alam mo, batang to? Hindi mo pa nga lubos na nababasa ang mga salita. Nag-aaral ka pang mag-diagnose. Ikaw ang may sakit sa tingin ko. Talaga bang wala ng iba? Ang pamilya ninyo niya. Isang bata ang pinatayo ninyo. Para magsalita ng kung ano-ano. Ang batang walang pinag-aralan na to ay hindi dapat naririto sa banal na paligsahang ito. Itapon niyo siya agad. Sandali, bata, paano mo nalaman na may sakit ako sa puso? Ano? May sakit ka talaga sa puso? Oo. Matagal na. Nakakapaniwala. Kaya niyang makita ang pulso ng tao mula sa malayo. Paano ito posible? Pakikinig sa palso mula sa malayo. Ang ganitong kamanghamanghang pamamaraan. Totoo pala. Anak, ano ang nangyayari? Ang 1000 taong tradisyon ng pamilya Hua ay mas mahina pa sa isang bata. Bata, kahit sa sinapupunan ka pa ng iyong ina, nagsasanay ng pagpupulso, hindi mo pa rin magagawa ang pagpupulso sa pamamagitan ng pakikinig sa hangin. Nakuha mo ba ang medical record ng pasyente? Tama. Ang batang ito ay tiyak na gumamit ng kung anong kakaibang pamamaraan. Baka ang pasyenteng ito ay inihanda ng maaga ng pamilya niya. Hindi dapat bilangin ang laban na ito. Ito. Ang pakikinig sa palso mula sa malayo ay tunay na lampas sa aking pangunawa, paumanhin, sa aking kawalan ng kakayahan. Hindi ko matukoy ang panalo sa laban na ito. Gayunpaman, tayo ay maaaring direktang tumungo sa susunod na pagsubok, ang sining ng pagtutusok ng karayom. Ang mag-ina ay kakaiba, masyadong mapanganib. Kailangan silang alisin. Para sa pagsubok ng pagtutusok ng karayom, tayo ay espesyal na nagdala ng isang pasyente. Sandali, kung pagtutusok ng karayom ang laban, mas mabuti na. Sa katawan ng kalaban, Direktang magtusok. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. magtusok sa katawan ng isang doktor. Kapag may nangyaring aksidente, Ano naman kung may aksidente? Maglagda lang ng waiver. Ang sining ng pagtutusok ng karayom, kung hindi man lang masubukan, sa katawan ng isang doktor. Paano pa ito gagawin sa isang pasyente? Matanda. Natatakot ka na? Kung natatakot ka, tumahimik ka. tatay, Hayaan mo ako. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Ang 13 karayom ng pinto ng impyerno ng pamilya Hua ay sinasabing kayang kunin ang buhay ng isang tao.
Kaya nitong magbigay buhay, at madali ring makapagpawi ng buhay. Kapag tinusok ka ng kanilang mga karayom, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Mas mabuti. Ang babae na lang ang papayag. Liu Qingqing. Ang pamilya Ye ang nag-ampon sa inyong mag-ina. Sa loob ng napakaraming taon, panahon na para magpasalamat. Sige, ako na. Paano ba? Magbigay ka ng kondisyon. Ang pagtuturok ng karayom, ang mahalaga ay mabilis, tumpak, at direktang tumatama sa sakit. Tayo, magtuturukan tayo. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis at tumpak. Walang ganyang paraan ng paligsahan. Anong hindi ko kaya? Napansin ko, ang mga kasukasuan ng iyong kanang kamay ay mas makapal kaysa sa kaliwa. Ito ay dahil sa matagal na paggamit ng kanang kamay sa pagtuturo na nagdulot ng kondisyon, maaaring gamutin sa Shaoyang Sanjiao Point para maibsan ang sakit. Pagkontrol sa karayom gamit ang enerhiya. Ang karayom ay parang kulog. Ang 13 Ghost Gates needle length ng pamilya Hua. Nakakatakot pala talaga. Sa ganitong bilis. Hindi ito pagliligtas. Ito ay pagpatay sa pamamagitan ng paggamot. May 13 puntos ang karayom. Kailangan kilalanin ang mga mabangis na malignong espiritu. Walang bakas ang pag-alis. Umalis ka. Napansin kong mahina ang mga binti at paa ng babaeng ito. Kaya gusto kong imoksa ang Zusan Lipoy para tulungan siyang makarecover. Ikaw, ang sinumang umabante ng isang hakbang, ituturing na hamon sa akin. Nakikita ko na noong ipinanganak mo ang taong ito, may naiwan din mga problema sa iyong puson. Ngayon, gagamutin kita ng maayos. Gusto mong mamatay? Bata, galit ka. Ang buong pamilya mo ang hahanap ng gulo. Kung susuko kayo ng maayos, walang mangyayari kahit anong kaswalti o pinsala. Kahit nahadlangan nyo ang aking dakilang layunin. Mabait ang puso ko. At hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Tinutulungan ko pa nga ang nanay mo na magpagamot. Napansin ko, may problema rin ang utak ng nanay mo. Sa isang saksak ng karayom ko, mawawala ang lahat ng kanyang sakit. Magagawa mo? Ikaw namang bata, may lakas pa ng loob na humawak ng karayom. Nagpapanggap ka ba bilang si Dr. Ri noong araw? Xiao Chen, labanan ito sa pagitan nila. Bumalik ka, muna. Kuya, kung gusto ng batang ito ng gulo, hayaan mo na siya. Ito ang karayom na nagpapatatag ng kaluluwa. Mula sa 13 karayom ng pinto ng multo. Ang 13 karayom ng pinto ng multo ay maaari lamang pantayan ng pamamaraan ng gumagalaw na dragon na karayom ng Dr. Ye Wachen. Pero si Ye Wachen ay pumanaw na. Walang solusyon. Ang karayom na ito. Tiyak na mamamatay. Tatay. Dakilang pinuno ng pamilya Ye ay nang atake ng patalikod. Gumamit pa ng bata para mang-atake ng patago. Mas kahiyahiya ka pa kaysa sa akin. Ikaw pala. Ang teknikang iyon kanina, imposibleng galing sa batang ito. Malamang ay isang dakilang tao na nakakumpleto sa Huangdi Neijing Kawang na ika-7 volume ang humawak. Siya ang lihim na umakto. Kung ayaw magpakita ng dakilang tao, ako na muna ang aamin. Hihingi ako ng tawad sa kanya mamaya. Pinatay mo ang manugang kong babae. Ako, bahagyang parusa lang ito. Ang labanang ito, talo kayo. Kalokohan. Atake mula sa labas ng labanan. Paano mabibilang yon? Ulitin ang laban. Tama. Kung ang inyong medisina ay mas magaling kaysa sa medisina ng tatlong ito, saka lang kami ng pamilya Hua ay handang umamin ng pagkatalo. Kung hindi, isuko ninyo ang inyong ari-arian. Sige, labanan natin. Mabuti. Kung muling labanan ito, bakit hindi? Dagdagan pa ng pusta. Kung matatalo ka, hindi lang ang iyong ari-arian ay mapapasa akin. Pati ang mga miyembro ng pamilya Ye ay kailangang maging taong ginagamit sa pagsubok ng gamot ng pamilya Hua. Tatay, huwag. Kapag naging taong subok sa gamot, hindi tayo mabubuhay ng maayos at hindi rin pamamatay. Gusto mo bang umurong na lang at isuko ang ating ari-arian? Sige, ang medisina ng pamilya Ye. May 1000 taon ng tradisyon. Hindi tayo matatalo. Mabuti. Magsimula na tayo. Chilian. Ako, isang miyodang doktor ng bulate. Ang paborito kong gamutin ang sakit ay sa pamamagitan ng sabaw. At ang pinakamagandang sabaw sa lahat ay itong 5 Saints Grey Tonic Soup.
Goo Poison Soul Refining Soup ba? Nakaka-interest. Five Saints Grey Tonic Soup. Isang palaygo lang, gagaling ka. Mga kasama, halika't maligo kayo. Mabait si Chilean, pinaghandaan niya para sa inyo ang 5 cents Great Tonic Soup para pagalingin ang inyong katawan. Gusto niyo bang sayangin ang magandang intensyon niya? Ang inyong pamilyang Ye ay 1,000 taong pamilya rin. Kahit ang medisina ng Miaojiang ay kinakatakutan niyo ng ganito. Kung hindi, kung talagang ayaw niyo, ang mga tao ng aming pamilyang Hua ay pwedeng sumubok na maligo dyan. Pero, sa labanang ito, matatalo na kayo. Tiyan. Ikaw na. Ano? Mga lason lang yan. Ang detoxification technique ng aming pamilyang Ye ay walang katulad sa buong mundo. Kahit malason ka man, ako mismo ang magliligtas sa'yo. Baka nga lang hindi ordinaryong laso ng mga yan. Tumahimik ka. Ano bang alam mo, bata ka? Yan ay soul refining goo poison soup. Ang nasa sabaw ay puro soul refining goo poison. Soul refining goo poison? Ang batang ito ay alam pala. Paano? Ang pamilya ninyong Ye ay humantong na ba sa punto na ang pinakikinggan ay ang 8 taong bata? Liu Ching. Kung hindi mo pipigilan ang bibig ng anak mo, palalayasin ko kayong mag-ina sa pamilya. Xiao Chen. Huwag ka nang magsalita ng basta-basta. Sige. Kung ganun, manonood na lang ako. Tiyan. Bilasin mo. Sagipin kita. Pa, sagipin mo ako. Mahirap pigilan ang taong gusto talagang mapahamak. Hiha, masasaktan ka lang sa gamot. Chansey, tulungan mo akong magsagawa ng acupuncture. Ang pag-acupuncture ay parang pagmamarcha ng hukbo. Isang tusok, itigil ang lahat. Cheesy point, I love it. Nakalock na ang Chicey Point. Hindi na papasok ang lason. Pasiglahin ang Taiwan Point para umagos ng malakas ang dugo. Nakulong na ang lason. Pinasigla ang daloy ng dugo. Ang lason na ito ay nalunasan na. Talaga. Ang maliit na kaaway kong ito ay hindi ganoon kadaling talunin. Ano? Talagang walang kwentang doktor. Ang kanyang katawan ay hindi kakayanin ang ganitong uri ng lason. Ngayon, ang lason ay umabot na sa Yunmen Point. Kung hindi ka action ngayon, mawawalan na siya ng buhay. Bata, alam mo ba kung paano ito lunasan? Tulungan mo ako, lunasan mo ako. Karapat-dapat ka ba? Liu King, magkamag-anak tayo. Sabihin mong tulungan niya ako. Xiao Chen. Kapatid siya ng tatay mo. Kung kaya mo talagang siyang iligtas, tulungan mo na siya. Gusto mong iligtas kita, pwede. Pero dapat kang manumpa. Mula ngayon, hindi mo na pakikialaman ang shares ni Mama. Hindi na ako ulit. Hindi na talaga ako ulit. Kung malulunasan mo ang lason ni Tiyan, ako ang garantiya. Walang makakagalaw sa shares ng nanay mo. Sige. Ang lason mula sa Miaojiang ay may katulad na prinsipyo. Saan may lason, doon din ang lunas. Nasa iyo ang lunas. Gustong makuha ang lunas. Walang pag-asa. Xiao Chen. 3 bata. Sa mundong ito, wala pang lason na makakapatay sa akin. Wala pa talagang umiiral. Noong araw, si Iwachen lang ang nakakaalam ng Yanhua Fenyesyo. Alam din ng batang ito, ang batang ito ay hindi pwedeng mabuhay. Tanda mo ang sinabi mo. Tutuperin ko ang pangako ko sa'yo. Pero, ang pangako ko ay hindi gagalawin ang shares ng nanay mo. Pero ang klinikang iniwan ng tatay mo, kukunin ko pa rin. Maliban na lang kung ikaw ang pumalit kay Tiyan. Na sumubok sa serbesa ng 5 laso na sumisipsip ng kaluluwa. Pumasok ka roon. Hindi pwede. Nakuha lang ni Xiao Chen ang antidote sa pamamagitan ng daya. Paano nyo naman? Siya papasukin sa loob ng serbesang ito. Tumigil ka sa kakausap. Ikaw ang pumasok. O kaya, ang anak mo ang pumasok. Kung ako ang pumasok sa serbesang ito,
Hindi na ninyo kukunin ang mga iniwan ng tatay ni Xiao Chen. Hindi na muling kukunin. Sige, Ma, Xiao Chen. Bata ka pa. Hindi pa ganap ang kakayahan mo sa medisina. Hayaan mo na lang si mama. Kahit hindi ako makaligtas. Ang mga iniwan sa'yo ng tatay mo ay sapat na para sa'yo habang buhay. Isang karayom. Sumaklab sa kaluluwa. Isang karayom. Sumaklab sa espiritu. Nabuhay ako. Sa harap ng tunay na pamana, ng acupuncture ng aming pamilyang Ye, ang maliit na laso na ito, ay walang laban. Jillian, ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Sino ang nagsabing? Iyon lang ang mga maliliit kong alaga. Yan ang tamang gawin. Yi Zongjing, pakinggan mo ang sigaw ng manugang mong babae. Napakaganda ng tunog, di ba? Ikaw, Natalo kayo sa labanang ito. Talagang isang grupo ng mga walang kwenta. Xiao Chen. Ma, huwag kang magsalita. Gagamutin kita. Hindi ba ako nagkakamali? Kinagat ng napakaraming wood. Nalaso ng ganito karaming laso ng wood. Makakapagpagaling ka sa kanya. Maniwala na lang ako na makakalipad ang baboy, kaysa maniwala na makakapagpagaling siya. Ang Miyojiang Godoko, gumagamit ng uod para pumatay at para magpagaling. Ang pagpatay o pagpapagaling ay nasa isang iglap lamang. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin kaya kong sa isang iglap, ang iyong Gu Poison Soul Refining Soup ay gawing tunay na 5 Saints Tonic Soup. Bata, huwag mong isipin na dahil mayroon kang espesyal na teknik ni Iwachen, ay talagang magiging doktor na si Iwachen ka na. Walang gamot sa laso ng uod. Mas mabuti pang, bumili ka na lang ng kabaong para sa nanay mo. Hintin mo! 3 tiyan ng Gastrodia, 1 liyang ng Jingtian, 8 ven ng Nightshade, 7 li ng Freebay, umasenso, pumasok! Xiao Chen. Ako. Okay na ako. Nanay! Hindi lang okay ka, nakainom ka pa ng 5 Saints Great Tonic Soup. Ngayon lahat ng mga sugat mo ay gumaling na. Impossible. Talagang imposible. Ang sining ng medisina, humuhugot sa biyaya ng langit at lupa, nagpapamalas ng kagilagilalas na gawa ng tao. Sa tingin mo, imposible dahil ikaw ay isang masamang doktor na walang alam sa medisina. Ikaw, isang bata. Ginoong Hua, sa labanang ito, ang pamilya Ye ang nanalo. Isang laban lang ang napanalunan. Anong pinagmamalaki mo? Ito ay pagsubok lang. Ang susunod, ang siyang tunay na laban. Zhang family ng Liangzhou. Zhang Si ang manggagamot. Ako'y humahamon. Zhang family ng Liangzhou. Ano ang pinagmulan nila? Si Zhang Zaiyi. Nasa pang-siyam na pwesto sa Great Xia Medical Ranking. Kilala siya sa paggamot sa pamamagitan ng acupressure. Ang kanyang sariling likhang 18 palad na nagliliyab ay dalubhasa sa mga daluyan ng dugo at ugat. Napakagaling niya. Kuya, kaya mo ba siyang talunin? Matagal ko nang naririnig ang E-family acupressure technique. Hindi ko alam kung ngayon, maaari ba akong gumamit ng aking 18 palad na nagliliyab upang humamon sa inyo? Chancy, ang Ye Family Acupressure Technique, natutunan mo na ang tunay na pamana nito. Pumunta ka, ipakita mo sa kanya, ang kakayahan ng aming pamilyang Ye. Opo. Sa aking pagmamasid sa'yo, maputla at naninilaw ang iyong balat. Tiyak na ang maruming hangin ay kumukulo, at ang malinis na hangin ay hindi makapanatili. Para sa'yo, mag-acupressure ako, sa CND Acupoint, upang maalis ang sakit. Ang CNG Acupoint ay para sa espiritu, hindi sa katawan. Kahit ang pinakapayak na prinsipyo ng medisina ay hindi mo alam, nakangahas ka pang mag-acupressure upang linisin ang maruming hangin. Dapat i-pressure ang Sunji Acupoint. Ano, mahina ang lakas ng palad, hindi tumpak ang pagtukoy sa Acupoint. Dito, malinaw na ito ay ang Tint Acupoint. Kung hahanapin mo ang Sunji Acupoint, dapat mo itong i-pressure. Dito. Chancy, Ngayon, nalinis na ang maruming hangin sa katawan mo, naalis na ang sakit, dugo lang ang inubo mo. Wala yan. Bakit ikaw hindi ka nasaktan? Ang angkan niyong Ye, sanay sa pressure point at masahe. Pero, hindi ba ninyo narinig ang art of hiding pressure points? sa pamamagitan ng taunang pagsasanay,
Pagpapalakas ng butot laman. Napapalalim ang mga pressure point para itong ulap na sumasaklob sa araw hindi makita. May konting kaalaman, ka rin pala. Ang Art of Hiding Pressure Points ni AI Zhang ay nasa rurok na. Sa labanang ito, ang angkan Nyong Ye ay siguradong matatalo. Wala na. Ang libo-libong taong pamana ng aming angkan. Sa akin, ba mapupunta ang wakas? Xiao Chen, May paraan ka ba? Kahit na may paraan ako, hindi ko tutulungan ang mga taong walang puso't damdamin. Bata, ano nang sinasabi mo? Ang negosyo ng tatay mo ay bahagi rin ng angkanye. Kung matatalo tayo, maghihirap din kayo. Hindi pwede. Hindi pwedeng dalawin ang negosyo ng tatay ni Xiao Chen. Mawawala na ang buong angkanye. Ang negosyo ng tatay ni Xiao Chen. Paano mapoprotektahan? Ma, ayaw ko sa mga bagay na galing sa angkanye. Mabuti pa nga kung matalo ang angkanye. Aalis na lang tayo dito. Xiao Chen, kaming mag-ina, kung mawalan ng proteksyon ng angkanye, saan pa tayo magkakaroon ng tahimik na buhay? Ipinangako ko sa tatay mo, na palalakin kitang ligtas at komportable. Kailangan kong tuparin yun. Ako ang makikipagkompetensya sa'yo sa medisina. sige. Gusto ko talaga ang magmasahe ng babae. Halika, mabuti, kitang pagalingin. Tingnan natin. Isang karayom. Nagkulong sa lalamunan. Ganda. Nangangati ka ba? Nakita ko matagal ka ng balo, kaya siguradong barado ang yin energy mo. Kailangan mo ng yang energy para mabalanse. Mamasahe ako sa guanyuan pressure point mo, para siguradong masarapan ka. Tigil ka! Hoy, bata. Huwag kang makulit. Umuwi ka na. Ang sweet naman ng inyong mag-ina. Yung matanda malapit ng mamatay. Ito namang bata. Gustong-gustong sumunod. Xiao Sen, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Tama. Ako ang mag-aalaga sa nanay mo. Anong mangyayari sa nanay mo? Halika. Sunod. Masa-message ko ang zigong acupoint mo. Ang zigong acupoint. Pero, nasa dibdib yan. Zhangxi. Dapat mong masa-message ng maayos. Huwag kang mag-asa. Ang ganda ng katawan. Ang laki ng mga suso mo. Ganda. Huwag ka nang magbalong. Sumama ka sa akin. Malakas ang aking essence at bato. Talagang mapapasaya kita. Panaginip. Ito ay Ito ay ang aming Ye Family Medical Secret Technique. Mingmen 3 Needles. Ang tatlong karayom na ito ay tumusok sa kanyang shenting. Tao daw. At Shangxing Meridians. Makakatrigger ito sa kanyang katawan na magkaroon ng sandaang virus ng sabay-sabay. Zhang Zai, kung susuko ka ngayon, ililigtas kita. sino nang may kailangan ng tulong mo. Gusto ko lang laruin ka. Pero di mo pala alam ang mabuti. Huwag mong sisihin ako kung magiging brutal ako. 18 palad na nagliliyak. Xiao Chen, Ito. Paano ito nangyari? Ang batang ito, kayang salo pa, ang 18 palad na sumusunog sa katawan? Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano, Maliban na lang kung ang batang ito ay gumamit ng isa sa mga klasikong natatanging teknik ni Watchen. Ang kamay na pangmasahe sa daang-daang puntos. May mata ka pala. kahit na si Medical God Ye Watchen ay hindi nagkukubli ng kanyang mga teknik, kakaunti lang ang nakakabisado nito. Baka naman, si Xiao Chen ay isang henyo sa medisina? Henyo, mas maganda yan. Ang paborito kong gawin ay puksain ang mga henyo. Dr. Zhang, hindi ka naman matatalo ng isang bata, di ba? Hindi ako handa kanina. Sa susunod na palad na ito, kayong mag-ina ay siguradong magiging biktima ng aking palad. Bilisan mo. 18 palad na sumusunog sa katawan. Sa bawat paggamit ng 18 palad na sumusunog sa katawan, kailangang sunugin ang dugo sa puso upang pasiglahin ang sariling lakas. Malakas man ang epekto, pero ito'y parang pumatay ka ng 800 at nasugatan ng 1,000. Paano mo nalaman yan? Hula-hula lang. Naniniwala ka ba? Huwag mong pakinggan ang batang yan, na nagmamayabang dyan. Ano ba ang alam niya? Bilisan mo. Para masira ang 18 palad mong sumusunog sa katawan, kailangan lang sa sandaling gagalaw ka, ay pindutin ang iyong Shangguan, Lingtay, at sentral na 3 pressure point.
Masisira ang dugo sa iyong puso at masusunog sa loob ng katawan mo at malalaspag ka ng gusto. Kahit alam mo, ano naman ang magagawa mo. Hindi ako naniniwala. Nasa sandaling ilabas ko ang aking palad. Kayang pindot mo ang 3 pressure point ko. Kamay na pangmasahe sa dangdaang puntos? Kaya yan, ayaw mong maniwala, subukan mo. Sige na. Talaga namang natakot ka sa batang to. Nabola ka ng bata. Lusubin mo siya. Bata, huwag kang mag-akalang madadala mo ako. Pagkasunog sa katawan, Massage ng 100 pressure points. Mukhang ang laban na ito, panalo na naman ang aming pamilyang Ye. anong ipinagmamalaki mo? Di pa sumusugod ang aming trump card. Anak, dalhin niyo ang dalawang to. Opo, tara na. Pakiusap, tumulong ka. Huwa Xiongying. Itong nagkukubli sa maskara, duwag. Ikaw na lang ang natitirang baraha? Ano? Ang sinasabi ko ay... Ang matigas na bato sa aking bato, na 3 dekada nang nandoon, ay nabasag mo ng isang hampas lang. Walang gamot, walang karayom, kahit hindi humawak sa pasyente. Ito, paano nangyari yon? Kung siya ang gumawa, kaya niya. Sino? Ang panglima sa ranking ng mga dakilang manggagamot ng Dasya, ang tsigong na manggagamot na si Han Qingyun. Tama. Ang taong ito ay si Han Qingyun. Ang kanyang tuotian kigong ay lampas sa sistema ng tradisyonal na medisina. Ito ang tunay na pag-akit sa lakas ng kalikasan. Si Senior Han ay hindi gumagamit ng gamot, ngunit nakapagpapantay ng yin at yang at nag-aalis ng lahat ng sakit. Sa labanang ito, paano kayo mananalo? Paano posible? Si Senior Han Qingyun, noong 20 taon na ang nakalipas, ay 120 taon na. Kung buhay pa siya ngayon, hindi bababa sa 140 taon na siya. Sino ang pwedeng mabuhay ng ganoon katagal? Si Senior Han Qingyun nga talaga. Ang pagpapahaba ng buhay ay isa lamang sa mga benepisyo ng aking Potian Qigong. Walang kwenta yan. Natatakot na ba kayo? Nawawalan na ba ng pag-asa? Sa harap ni Han Qingyun, kayong lahat ay parang hangin lang kayong lahat. Bagamat may konting talento ang batang ito, hindi pa siya karapat-dapat, lalo na ang makipagkumpetensya kay Han Qingyun. Huwag nang umasa sa kanya. Kayong mga ye, natahimik na ba kayong lahat? Handa ba kayong lumaban? Magsalita naman kayo. Ang puno ng pamilyang Ye, si Ye Zongjing. Humihingi ng payo. Ang matandang ito ay kawawa na. Ang matandang to kawawa naman. Xiao Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagsasalita ng ganyan. Sa harap ni Han Qingyun, ang matandang yon hindi man lang makakasagot ng isang galaw. Sa totoo lang, kahit ako noon, ay naghirap ng kaunti bago ko natalo si Han Qingyun. Ano na sinasabi mo, bata? Ang tatay ko ang pinuno ng pamilyang Ye. Marami na siyang nailigtas sa kanyang medisina. Paano siya magiging hindi makakasagot ng isang galaw? Ye Xiao Chen. Huwag mong palakasin ang loob ng iba at sirain ang reputasyon ng pamilyang Ye. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, lalabas ka kagad sa pamilyang Ye. Xiao Chen, huwag mo nang galitin ang lolo mo. Mahirap talagang payuhan ng taong ayaw makinig. Huwag mo na akong hihinga ng tulong mamaya. Nakakatawa. Akala mo talaga, doktor ka na, ikaw ang gagawa. Karapat-dapat ka ba? Hindi alam ng apo ko ang kanyang lugar. Pasensya na, Dr. Han. Pero sa tingin ko, napakatalas ng mata ng apo mo. Talagang hindi mo kayang sagutin ang isang galaw ko. Dr. Han, nakakatawa ka rin pala. Kung nakakatawa man o hindi, malalaman mo na kagad. Ito, isang galaw lang ang gagawin ko. Kung malulutas mo ito, ako ang mananalo. Isang galaw lang ang ginamit mo. Para baligtarin ang 7 ugat ko, at palitan ng 5 organo ko. Ang 7 pulso ay baliktad. Kahit si Huatu ay hindi makagagamot. Ang mga lamang loob ay lumipat ng pwesto, kahit ang Diyos ay hindi ka makakaligtas. Yi Zongjing, sa araw na ito sa susunod na taon, ako ay mag-aalay ng pera sa apoy para sa'yo. Nakabitin ang buhay ko. Iligtas mo ako. Pa, talaga ngang, hindi ko kayang iligtas. Ikaw, bumili ka na ng kabaong. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti. Ang yaman ng pamilya Ye para sa'yo.
Akala ko, ang medisina ng pamilya Ye ay napakagaling, ngunit hindi nila kayang durugin. Ang aking 7 pulsong, nakamamatay na hukbo. Ang pagiging nasa tuktok ay napakalungkot. 20 taon nang nabasag ang bulok na teknik na ito, ginagamit mo pa rin ngayon at sinasabi mong napakalungkot sa tuktok. Ma, Hindi ba't nakakatawa siya? Xiao Chen. Huwag mong sasaktan si Dr. Han. Xiao Chen, ano ang sinabi mo? Nabasag na ito? Yi Zongjing, sa tingin ko ay tumanda ka na at nalilito na. Ang teknik na pambasag mula, 20 taon na ang nakalipas. Tanging si General na manggagamot, na si Iwo Chen lang ang makakagawa noon. Ngunit siya ngayon ay patay na. Kaya ang paraan ng pagbasag, ay nawala na. Ang batang ito, ay hindi ka kayang iligtas. Xiao Chen, kaya mo bang iligtas si Lolo? ililigtas kita kasing dali lang ng pagbaliktad ng palad. Pero bakit ko nga ba dapat iligtas? Nung inaapi ng mga anak mo ang nanay ko? Bakit hindi ka sumaklolo? Kung may iligtas mo ako, ang pwesto ng pamilya ay ibibigay ko sa nanay mo. Wala nang makakaapi sa inyo. Tatay, Hindi pwede. Tumahimik ka. Yi Zongjing, para lang mabuhay, pwesto ng pamilya ay ipinamimigay mo. Pero, yung batang iyon, kaya ka ba talagang iligtas? Hindi naman siya si Dr. Yi Chen. Kung magiging puno ng pamilya ang nanay, kahit bumalik na ako sa aking tunay na katawan, hindi ko na siya kailangang alalahanin. Sige, ililigtas kita. Sino ka ba? Si Huato kaya? O si Iwo Chen na isinilang muli? Sino na ba talaga ako? Malalaman mo na. Tumapak sa 7 hakbang ng mga bituin. Humawak sa esensya ng 5 elemento. Ye Chen. Ikaw si Ye Chen. Ginoong Han, patay na si Iwo Chen. Ang batang ito, naglalaro lang. Hindi ito paglalaro. Ito ang ginawa ni Ye Chen. Noon para wasakin ang aking 7 ugat na balakid. Ang tinatawag na 7 bituin at 5 elemento na lunas. Anong 7 bituin at 5 elemento? Pinabaliktad ko ang 7 ugat ni Ye Zongjing. Pinagpalit ang 5 organo. Pero siya, ginamit ang lakas ng 7 bituin ng Big Dipper. Para ang 7 ugat ay gumaling sa liwanag ng bituin. At hinuli ang esensya ng 5 elemento. Para bumalik sa lugar ang 5 organo ni Ye Zongjing. Impossible. Hindi niya kayang gamitin ang liwanag ng Big Dipper. Lalo nang hindi mahuli ang esensya ng 5 elemento. Peke talaga yan. Pero kung totoo, ang batang ito ay isang henyo sa medisina na walang katulad sa kasaysayan. Xiao Chen. Kaya mo ba talaga? Nanay, maghintay ka lang. Magiging puno ka ng pamilya. Liwanag ng Big Dipper. Halika. Sayo Sen. Ang galing. Nagawa mo. Anong ipinagmamalaki mo? Ang 5 elementong linyon. Hindi pa rin nahuli. Lingyon ng metal 1 kilo at kalahati ng dangsenal lumabas. Lingyon ng kahoy, 100 gramo ng bansya, lumabas. Lingyon ng tubig, 15 sentigramo ng Ziyu Chao, lumabas. Lingyon ng apoy, 1 tiyan ng yandan, lumabas. Lingyon ng lupa, kalahating bulaklak ng lingzi, lumabas. Tumindig! Pakiramdam ko, parang ako ay napabata ng 10 taon. Kahangahangang kasanayan, nakakuha ng lakas mula sa kalikasan, napabata ng 10 taon, ay natural na mangyayari. Ye Zongjing, binabati kita sa pagkakaroon ng napakagandang apo. Sa labanang ito, ako ang talo. Sa murang edad, napakataas na ng kasanayan sa medisina. Ito ay tunay na isang biyaya para sa dakilang siya. Ito ay ang Zongzo. 3,000 labanan ng mga henyo sa medisina na imbitasyon. Dapat kang pumunta. Ang nagwagi ay makakatanggap ng buong kopya ng Huangdi Neijing. Baka nakasulat doon, ang paraan para maibalik ang aking kamalayan sa aking katawan. Ang labanang ito ng mga henyo. Talagang pupunta ako. Salamat, Sir Han, sa pagmamahal mo sa aking apo, ang pamilya Ye, ay tiyak na dadalo. Sir Han, alis ka na lang basta. Hindi kita papayagang umalis. Sumama ako dito dahil, sa respeto sa iyong ama, ikaw na isang bata, may lakas ng loob kang harangan ako?
Hua Xiaoying, tapusin na natin ang tatlong laban. Nanalo kami. Ang mga ari-arian ng pamilya Ye ay hindi mo makukuha. Ang mga ari-arian ng pamilya Hua ay mapapasa amin. Yi Zongjing, hindi pa ito tapos. Ang imbitasyon sa Zhongzhou 3000 Medical Dao, Genius Battle, meron din ang pamilya Hua. Pagdating ng Genius Battle, yayurakan ko ang buong pamilya Ye sa ilalim ng aking paa. Talunan, hanggang tahol ka lang ng tahol. Hintayin mo. Hintayin mo lang ako. Tara, uwi na tayo. Maghanda para sa Genius Battle. Sandali! Kanina, sinabi nyo, kung mabubuhay kayo, ibibigay ang pagiging puno ng pamilya sa nanay ko. Ngayon, dapat nyo na itong tuparin, di ba? Xiao Chen, anong ginugulo mo? Paano may bibigay ang pagiging puno ng pamilya sa isang dayo? Tama, mukha siyang mapaminsala sa asawa. Namatay ang kapatid ko dahil sa kanya. Dapat nga hindi kayo pinapalayas ng pamilya Ye. Paano pa kayang ibibigay sa kanya ang pwesto? Panaginip lang yan. Ano? Gusto nyong umatras sa pangako? Huwag na, Xiao Chen. Masaya na ako kung mapapanatili lang ang negosyo ni Papa. Iyon na ang sapat para sa akin. Nanay, ang mabait ay laging inaapi. Ang pagpapakumbaba mo ay hindi magdudulot ng kabutihan sa kanila. Sa halip, lalo lang silang magiging agresibo. Lalo pa nilang tataasan ang iyong ulo, Gago ka, paano ka nakikipag-usap sa iyong nakatatanda? Tama, paano ka napalaki ng pamilya Ye na naging ganyan ka walang utang na loob? Matanda, binabawi mo ba ang sinabi mo? Ako si Ye Zongjing, hindi ako magsasabi ng hindi ko tutuperin. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay talagang ipapasa sa nanay mo. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay talagang ipapasa sa nanay mo. Pero Ano? hindi ko sinabi kung kailan ko ibibigay. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, ipapasa ko ito kay Chansey pagkatapos kong magbitiw. At ipapasa ni Chansey ito sa kanyang anak kapag nawala na ang lahi ni Chansey. Saka palang ipapasa sa nanay mo. Sana buhay pa ang nanay mo pagdating ng panahon. Na walang utang na loob! Ang mga Ye ay napakawalang puso. Papa, hindi ko hinahangad ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Papa, hindi ko hinahangad ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Pero ang imbitasyon para sa Genius War ay napakahalaga para kay Xiao Chen. Pakiusap, ibalik mo na sa kanya. Ang imbitasyon para sa Genius War na ito ay nakasalalay dito ang pag-ahon o pagbagsak ng aming pamilyang Ye. Paano ito maibibigay sa isang bata? Papa, sa oras na yon, pamumunuan ko ang mga kasapi ng pamilya sa pakikipaglaban. Tiyak na magwawagi ako. Ganoon din ang iniisip ng iyong ama. Tara na, umuwi na tayo at pumili ng mga lalahok. Papa, pakiusap, ibalik ninyo ang gamit ni Xiao Chen sa kanya. Paano kung hindi ko ibalik? Papa, ang imbitasyon ay napakahalaga para kay Xiao Chen. Pakiusap, ibalik ninyo na sa kanya. Nanay, huwag kang lumuhod sa kanya. Xiao Chen, para sa kinabukasan mo, hindi mahalaga kung lumuhad man ang nanay. Liu Qingqing, ang pamilya Ye, hindi lang ikaw ang may anak, at hindi lang ikaw, ang naghahangad ng kinabukasan para sa kanila. Bilang pinuno ng pamilya Ye, dapat kong isipin ang interes ng buong pamilya. Pero iyon naman talaga ay, napanalunan ni Xiao Chen. Ano naman kung siya ang nanalo? Siya ay bahagi ng pamilya Ye. Ang kanyang mga pag-aari ay pag-aari rin ng pamilya Ye. Pag-aari nating lahat. Tama, maliban na lang kung kayo ay hindi na magiging bahagi ng pamilya Ye. Kung hindi, lahat ng iyon ay dapat sa atin. Nga walang kwentang mga miyembro ng pamilya, Ye. Huwag na lang. Ma, tayo na. Umalis na tayo sa pamilya, Ye. Ang mga walang utang na loob na tulad nila, hindi karapat-dapat maging pamilya natin. Kung aalis nga kayo, isauli ninyo ang mga pag-aari ng pamilya Ye. Ibalik ninyo sa akin. Ibalik ninyo ang gamit ng kapatid ko. Kay Xiao Chen iyon. Pag-aari iyon ng pamilya Ye. Pirmahan mo na. Kayong mga sobra na ang pagmamalabis ninyo. Huwag kang gagalaw, matatanda pa rin sila sayo. Alam mong matatanda sila, pero ganyan ka pa rin magsalita? May talento nga si Xiao Chen sa medisina, pero hindi yan dahilan. Para wala kayong respeto sa nakatatanda, hindi nauubusan ng henyo ang pamilya Ye, kahit dalhin mo si Xiao Chen. Hindi ako mag-aalala. Panginoong Ye, apo mo sa tunay na laman si Xiao Chen. Napakataas ng kanyang kakayahan. Bakit mo pa kukunin ang kanyang mga bagay? Presidente Li, panloob na usapin ito ng pamilya Ye. Huwag ka nang makialam. Xiao Chen, hindi kita naprotektahan ng maayos. Naniniwala ako, Ma. Ang pamilya Ye parang palakas sa loob ng balon lang. Balang araw, luluhod sila para pabalikin tayo. Tama ka, Ye Zongjing. Sa huli, magsisisi siya sa ginawa niya ngayon. Mabuti.
Naniniwala ako na balang araw, makukuha natin ang mga bagay na sayo, at sa iyong ama, mababawi natin ang lahat. Ang tagsibol ng ikatlong buwan, ito ang tinatawag na pag-usbong. Ang langit at lupa ay nagbibigay buhay sa lahat ng bagay upang lumago. Ibig sabihin, ang ikatlong buwan ay panahon ng pagsibol ng buhay. Lahat ng bagay sa mundo ay puno ng sigla. Ang talino mo talaga, Xiao Chen. Sayang, wala tayong imbitasyon para makasali sa paligsahan ng mga henyo. Baka may magpadala ng imbitasyon sa atin. Narito ba si Xiao Chen? Nasa loob. Presidente Lee, nararamdaman mo ba ang iyong katawan sa nakalipas na mga araw? Oo nga. Paano mo nalaman? Bumaling ka. Sige. Ma, ipagkaloob mo ang mga karayong. Sige. Ang Xiaoyin ay hindi nagtatago. Ang enerhiya ng bato ay lumulubog. Dapat gamitan ng acupuncture ang Xiaoyang at Xiaoshang upang tanggapin ang enerhiyang Yang. Saka palang makakadaloy ang enerhiya ng bato. Talaga nga, mas komportable ako ngayon kaysa dati. Xiao Chen, napakataas ng iyong talento sa medisina. Higit pa sa akin. Kung may imbitasyon tayo, makakasali ka sa paligsahan ng mga henyo, at magliliwanag. Sayang. Huwag kang magsayang. Ang pagpunta ko rito ay hindi para magpagamot kay Xiao Chen. Ang totoo, nandito ako para kay Xiao Chen. Magbigay ng imbitasyon. Ang labanan ng mga henyo, paano magiging kumpleto kung wala ang isang henyong tulad ni Xiao Chen? Labanan ng 3,000 medikal na henyo. Ang pamilya Ye ay tiyak na manggangguna. Tay, huwag kang mag-alala. Mabuti ang pagsasanay ko sa medisina nitong mga nakaraang araw. Ngayon, tiyak na magpapakitang gilas ako. Magpapakitang gilas? Pwe! Hanggat nandito ang pamilya Hua, ang pamilya mo, parang langgam lang kayo. Mga talunan lang kayo noon. Huwag mo nang pansinin. Noong nakaraan, ang pamilya mo ay nanalo lang dahil sa batang iyon. Swertihan lang. Anong kayabangan mo? Yung batang iyon, hindi sumama sa inyo. Tay, hindi mo ba alam, ninakaw ng pamilya Ye ang imbitasyon, na para kay Ye. Han, sina Liu Qingqing at ang anak niya, ay umalis na sa pamilya Ye, at nagtayo ng sariling pamilya. Ninakaw ng lolo ang gamit ng apo, nahihiya na nga ako para sa inyo. Yi Zongjing, kung wala ang batang iyon, sa labanan ng mga henyo, paano ka mananalo? Kung wala ako, ang pamilya Ye ay mga manok at aso lang. Madaling mabasag. Wala kayong pag-asang manalo. Xiao Chen, anong ginagawa mo dito? Siyempre, sasali ako sa labanan ng mga henyo para makuha ang kumpletong Huang Di Neijing. Bata, kailangan mo ng imbitasyon para makasali sa labanan ng mga henyo. Wala ka namang karapatang sumali. Umalis ka na. Imbitasyon. Meron din kami. Imposible. Ang imbitasyon sa labanan ng mga henyo ay 30,000 lang sa buong Daksha. Napakahirap makuha. Paano ka nakakuha ng isa pa? Ako ang nagbigay sa kanya. Ako, ibinigay ko ang imbitasyon ng pamilya Lee kay Xiao Chen. Ano, ang imbitasyon sa labanan ng mga henyo ay isa lang din ng pamilya Lee. Ibinigay mo kay Xiao Chen? Ibig sabihin, tama, ibig sabihin, sa labanang ito ng mga henyo, lahat ng pusta ko ay kay Xiao Chen. Naniniwala ako na siya ang mag-iiba at magiging ang huling nagwagi. Naniniwala ako na si Xiao Chen ay tiyak na magiging ang magwawagi sa huli. Ginoong Lee, mukhang malabo na ang mata mo. Isang 8 taong gulang na bata lang siya. Paano siya makikipagkumpetensya sa mga pamilyang may 1,000 taong pinagmulan? Nakikita ko sa kanya ang anino ng dakilang doktor na si Ye Chen. Naniniwala ako sa kanya. Yiwa Chen, sa galing ng batang ito, kung bibigyan ng panahon, talagang posible na maging pangalawang Yiwa Chen. Sa laban ng mga henyong ito, kailangan kong siya'y puksain habang nasa sinapupunan pa. Xiao Chen, sa laban ng mga henyong ito, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Tara na. Mula pa noong unang panahon, ang mga manggagamot ay dapat bihasa. Sa pagkuha ng halamang gamot, mas mabuti ang halamang gamot, mas mabilis ang paggaling ng pasyente. Kaya sa unang bahagi ng laban ng mga henyo, susubukin ang inyong kasanayan sa pagkuha ng halamang gamot.
Sa harap ninyo, ay maraming bato ang nakalagay. Sa ilan sa mga batong ito, ay may nabubuhay na taysoy. Ang inyong hamon, ay hanapin ang batong may taysoy. Ang may pinakamatandang taysoy, ang siyang magwawagi. Maupo na kayo. Ano, napakadali naman ito, ako na. Sa paghahanap ng taysoy, hindi dapat masira ang bato. Disqualified ka na. Hindi masisira ang bato, pero mahahanap ang taysoy. Paano nangyari yon? Bakit hindi posible? Ang pagsubok na ito ay sumusubok. Sa teknik ng pagtitimpla ng gamot na tinatawag na Gekong Wang Chi, pagsusuri ng enerhiya mula sa malayo. Anong enerhiya ang sinusuri? Sinusuri ang enerhiya ng halamang gamot mula sa araw at buwan. Xiao Chen, may kumpiyansa ka ba sa round na ito? Siguradong sigurado. Ikaw na batang to, nagmamalaki ka na naman. Para magtagumpay sa teknik na wangki, kailangan mong hugasan ang mga mata mo buwan-buwan, ng katas ng 100 taong gulang na Ganoderma, at palakasin ang katawan ng talulot ng 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Dapat itong gawin ng ilang dekada. Ikaw na 8 taong gulang na bata, at isa pang mahirap, paano mo posibleng alam ang teknik na wangki? Tama si Hua Xiongying. Ang teknik na Wang Chi ay nangangailangan ng mahabang pagsasanay. Walang shortcut, kahit na napakatalino ni Xiao Chen. Imposibleng alam niya yun. Sabi ko na nga ba, ang mag-ina nilang to, nang umalis sa pamilya wala na silang kwenta. At nag-aangas pang, kunin ang ihuang dinaging. Sa tingin ko, sa unang laban pa lang, matatanggal na sila. Opisyal na magsisimula ang unang laban ng Genius Competition. Sino ang unang lalaban? Ang pamilya kahit hindi gaanong bihasa, ay nais magsimula. Kami ang mauuna. Mabuti, Panginoong sino ang ipapadala ninyo? Ang Rijing Jintong, gintong mata ng araw, kahanga-hanga. Upang maasa ang gintong mga matang ito, kailangan ng 20 taon ng matinding pagsasanay, at kailangan din ng sustansya mula sa mga bihirang halaman at kayamanan. Bago ito magtagumpay, hindi dapat maliitin ang kayamanan ng pamilya Isang pares lang ng gintong mata, hindi naman ganoon kahanga-hanga. CJ, Ang kulay ay parang amber. Ang hawak ay parang buhay na buhay. Mabuti, mabuti. Ito ay 100 taong gulang na Tai Shui. Napakabihira sa mundo. Mukhang ang mananalo sa labanang ito ay mapupunta sa pamilya mga nakatatanda, hindi pa kumikilos ang aming pamilya Hua. Ang pamilya Hua ay 1,000 taong dinastiya ng medisina. Marahil ay mayroon silang ilang kakayahan. Kung gayon, ikaw na ang pangalawa. Ito ang lilang mata ng gamot. Ano ba ang Purple Extreme Medicine Pupil? Humihigop ng purple energy mula sa silangan. Pinapayaman ng essence ng yang, 30 taon bago mabuo. Ang pairs ng Purple Extreme Medicine Pupil na ito, sa pamamagitan ng mga matang ito, kahit karayom na nakatago sa bato, mahahanap ng tatay ko yan. Ito na nga. Ay naku, ang galing. Ang Tai Shui na ito ay may buhay na. Kapag may buhay na ang Tai Shui, ibig sabihin, 1,000 taon na yan. 1,000 taong Tai Shui ito. Wala na. Ang 1,000 taong Tai Shui ay napakabihira sa mundo. Mukhang matatalo na tayo sa paligsahan na ito. Hindi na kailangang ituloy ang paligsahan. Ang pamilya Hua ang nanalo na. Nahanap niya talaga ang 1,000 taong Tai Shui. Talagang nakakatakot ang Purple Extreme Medicine Pupil. Sa labanang ito, ang pamilya ay hindi makakapantay sa pamilya Hua. Kung ganun, ipinapahayag ko na, ang nagwagi sa labanang ito ay... Sandali lang. Bata, ang 1,000 taong taishui ko ay nandoon na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dyan, sa pagmumukha mong namumulot ng basura. Basura? Hindi ko alam kung itinuturing pa bang basura ang 5,000 taong Tai Shui. 5,000 taong taisui. Napakalabo, walang buhay. Ito ang 5,000 taong taisui. Kuya, itong bata, halatang ayaw tanggapin ang pagkatalo. Nag-aarting bata na. Huwag mo na siyang pansinin. Tama. Isang ordinaryong bato nga ito. Bata, itong ordinaryong bato ang pinag-iingatan mo. Parang kayamanan. Mga taong walang alam. Hindi nakikilala ang tunay na kayamanan. Ba,
Naniniwala ka bang may 5,000 taong Taisoy sa loob ng batong ito? May isang piraso ng 5,000 taong Taisoy. Hindi sa loob ng bato nagtatago ang 5,000 taong Taisui. Ang batong ito mismo ang 5,000 taong Taisui. Ang batong ito mismo ang 5,000 taong Taisui. Itong batang ito, nababaliw na itong bata sa paghahangad na manalo, ni hindi alam ang mga pangunahing prinsipyo ng gamot. Xiao Chen. Mula pa noong unang panahon, ang Taisoy ay laging nakatago sa loob ng mga bato. Nakatago sa loob ng bato. Walang katotohanan na ang buong bato ay Taisoy. Kulang lang talaga ang iyong kaalaman. Xiao Chen, huwag ka nang magpahiya dito. Kung ang batong ito ay 5,000 taong Taisui, kung ito ay 5,000 taong Taisui, bakit ito matigas at walang buhay? Walang buhay. Dahil hindi pa ito nagigising. Hindi pa ito nagigising. Kapag nagising ko ito, Tama na. Gago. Ang 1,000 taong Taisui ang pinakamahusay na Taisui. Ang pinakamahusay na Taisui. Kunin mo na yung walang kwentang bato mo, at umalis ka na. Huwag kang magpanggap na baliw dito. Gigisingin mo pa. Itinuturing mo itong tao. Akala mo bang tulog lang, magigising? Sandali lang, Jihua. Bakit hindi muna natin hayaan ang batang ito na subukan? Kung hindi niya magawa, saka natin siya paalisin. Yamang si Ezuj ang nagsalita. Tingnan natin ang kahibangan ng batang ito. hindi pa sigurado kung sino ang pagtatawanan. Hindi pa sigurado. Ma, halika rito. Ituturo ko sa iyo kung paano ito gisingin gamit ang acupuncture. Gisingin ito. Ang paligsahan ng mga henyo, paano nakapasok ang isang tanga? Mag-acupuncture sa bato? Kahit ang isang tanga, hindi maiisip yan. Xiao Chen, hindi ka nagbibiro, di ba? Talagang gagamitan ng acupuncture, ang batong ito. Maniwala ka sa akin, ma. Ito ay isang 5,000 taong Tai Sui. Nanay, maniwala ka sa akin. Ito ay isang 5,000 taong gulang na Tai Sui. Titignan ko kung paano, ng batang ito, gagawing isang 5,000 taong gulang na Taisui. Ang batong ito, Imposible talaga yan. Siguro. Hindi naman imposible. Tusok ng 3 pulgada sa lingtay point nito. Lingtay Point, akala mo ba tao ito? Saan naman galing ang mga punto nito? Yi Zongjing, ito ba ang medisina ng pamilya ninyong Ye? Nakakahiya talaga. Hindi na sila, mga ngayon. Wala kaming kinalaman sa kahihiyan nila. Lahat ng bagay ay may meridian. Kapag may meridian, may mga punto. Ang batang ito ay maaaring gumawa ng himala. Tusok ng 5 li sa Yongze point nito. Chiyong point, Guanyuan point, Andang point. Sabay-sabay na pagtusok ng 3. Buhay na. Buhay na. Buhay na talaga. Ang huling karyong Tianyuan point, tusok ng 7 haot. Ito, Kumikinang na parang ginto ang labas. Ngunit sa loob may tumitibok na puso. At saka, parang buhay na bagay ito. Gumagalaw-galaw na parang buhay. Ito kaya ay, ito nga ba talaga ang Taisoy na 5,000 taon ang tanda? Xiao Chen, nanalo tayo. Nanalo nga talaga tayo. impossible. Talagang imposible. Paano nabuhay ang batong ito? Sa harap ng matibay na ebidensya, Panginoong Hua, ayaw mo pa bang aminin? Binabati kita, binatang kaibigan. Sa pamamagitan ng Taisu ang 5,000 taon, napagwagyan mo ang unang laban ng Genius Competition. 8 taong gulang pa lamang, may ganoon ng kasanayan sa medisina. Panginoong Ye, ang batang ito ay mula sa iyong angkan, di ba? Oo, apo ko siya. Sa pagkakaroon ng ganoong henyo, ang pamilya Ye ay maaaring umakyat sa tuktok ng mga pamilyang medikal ng dakilang siya. Paumanhin ako at ang aking ina ay nagsarili na. Ngayon, wala na kaming kinalaman sa pamilya Ye. Walang anumang relasyon. Xiao Chen, ang dugo at relasyon, hindi basta-basta napuputol. Ang relasyon ng dugo? Ang tinutukoy mo ba ay ang pag-agaw sa ari-arian ng aking ina? O ang pagbabawal sa akin na sumali sa Genius Competition? Ikaw, Xiao Chen, mali kami sa bagay na iyon. Basta't pumayag ka lang na bumalik sa pamilya Ye. Ako ay nangangako. Ibabalik ko ang lahat sa inyo. Imposible, ama. Ako, maaari ninyong apihin. Ngunit hindi ninyo maaaring apihin si Xiao Chen. Anak ko siya. Hindi ko hahayaan na sino man ang umapi sa kanya. Inagaw ninyo ang mga bagay ni Xiao Chen. Hindi ko kayo patatawarin. Ako at si Xiao Chen
ay talagang hindi babalik sa pamilya Ye. Ayaw tanggapin ang kabutihang loob. Kung ganoon, sa mga susunod na laban, huwag ninyong sisihin ang pamilya Ye. Kung hindi kami magpapakita ng awa, ang daan ng paggamot, ang paggawa ng gamot ang pangunahin. Kapag may gamot ka, wala nang sakit na hindi magagamot. Sa pangalawang round ng Genius Competition na ito, susubukin natin ang inyong kakayahan sa paggawa ng gamot. Ang mga gamot sa mesa, pumili kayo ng gusto nyo. Gamit ang kalderong ito, gumawa ng gamot. Ang pamilyang makakagawa ng mas mataas na kalidad na gamot, ang siyang mananalo. Ayos. Ang aming pamilya iya sa paggawa ng gamot ay walang kapantay sa buong Daxia. Sa round na ito, siguradong mananalo ang pamilya iya. Tama, sa round na ito, dapat na magpakita ng galing ang pamilya Ye. Ano ba ang pinagmamalaki ng pamilya Ye? Bakit kayo ang dapat magpasikat? Ang paggawa ng gamot. Ang pamilya Hua ang number 1 sa Daxia. Tatay, ipakita mo sa kanila. Ang paggawa ng gamot ng pamilya Hua. Chanshan, Gankao, Tianma, Duruo, Dilong. Ilagay sa kaldero. Ay, interesting. Ang mga halamang gamot na pinili niya, para sa Jin Wansan ba ito? Hindi yan madali. Totoo, first grade Jin Wansan. Kayang gamutin ng Xiaoyang Weini at Sanyin Weini. Nagpapalakas ng 3 kaluluwa at 7 espiritu. May tuturing na gamot na mahiwaga. First grade elixir. Wala yan. Ang pamilya Hua, 3rd grade pataas lang ang ginagawa. Tama. Ngayon, papakita ko sa inyo ang ginawa ng pamilya Hua. Ang 3rd grade Jin Huansan. Array. Ang bango ng gamot ay nakakalasing, malinis at walang bahid ng dumi. Ito nga ang 3 Revolutions Golden Recovery Powder. Talagang bawat henerasyon ay may bagong talento, at sila ang namumuno sa loob ng 100 taon. Ang pamilya Hua ay talagang hindi nabigo sa reputasyon. Salamat sa pagpapaubaya. Bata, malamang, hindi mo pa nakikita. Ang 3 Revolutions Golden Recovery Powder. Ngayong araw, papakitaan kita ng isang bagay na kahanga-hanga. Dapat mong tandaan, napasalamatan mo ako. 3 revolutions pill lang yan. Noon ginagawa ko pang candy yan. Bata, kailangan ng kapal para maging mayabang. Sana yung pill na gagawin mo mamaya ay karapat-dapat sa kayabangan mo. Isang 8 taong gulang na bata ni hindi alam kung ano ang pill furnace. Umaasa pang makakagawa siya ng pill. Katawa-tawa. Sa labanang ito, ang makakalaban ng pamilya Hua ay ang aming pamilya ilang. Pamilya Ye. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya ninyong Ye ay 100 taon nang hindi nakakagawa ng pill na 3 revolutions pataas. Ano ang ipanghahambing ninyo sa pamilya Hua? Tama, at ang aming 3 Revolutions Golden Recovery Powder ay ang pinakamahusay sa mga 3 Revolutions pill. Kahit kayo ay makagawa ng pill, talunan pa rin kayo. Paano kung 5 Revolutions Dragon Transformation Pill? 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Ye ay pinagpala ng Divine Dr. Ye Wachen. Binigyan niya kami ng 5 Revolutions Dragon Transformation Pill. At itinuro ang paraan ng paggawa nito. Sa loob ng maraming taon, patuloy akong nagsanay. Ngayon, tiyak na ko nang magagawa ito. Magaling! Sa research at gabay ng Divine Doctor, talagang matatalo ang pamilya Hua. Salita lang yan. Kung may kakayahan ka, talagang gawin mo. Ang 3 Revolutions Pill. Kahit na bihira, ay makikita pa rin sa mundo. Ang 5 Revolutions Pill. Mahirap hanapin kahit sa langit. Noong panahon, ang nagluto ng pill para kay Emperor Song, na si Ancestor Chen Tuan, ay nakagawa lang ng ilang piraso, ang pamilya Ye. Kaya ba talaga nilang gawin? Sa gabay ng Divine Doctor, hindi imposible. Hintayin na lang natin. Hindi ko inakala na ang simpleng pagtuturo ko noon ay itinuring niyang kayamanan. Nakakatawa. Ayon sa race 8 ng Elixir, kumuha ng Yunhua, 3 salapi at 4 na hair. Kumuha ng 3 salapi at 6 na liang ng yon. Bai Ji, Qing Dai, Bank Xia, Jiang Qiu, Chen Xiyang, Jun Chen, Son Glan. Diligin ito ng dugo mula sa aking puso, ang pagdilig. 5 Revolutions Pill. Handa na ang sabaw ng gamot, pagsikapan ng First Revolution Pill. Chansey, tulungan mo ako, buuin ng 3 Talents Medicine Refining Array. Ungol ng Dragon. Anino ng Dragon.
Malapit nang mabuo ang 5 Revolution Spiel. Si Medical God Ye Wachen ay talagang hindi ako nilinlang. Tatay, sa gabay ni Iwachen, posible talaga na makagawa sila ng 5 Revolution Spiel. Kung sakaling matagumpay sila, talagang matatalo tayo. Paano ko hahayaan na magtagumpay sila? Ang paggawa ng 5 Revolution Spiel ay isang napakahirap na gawain. Ang aming pamilyang Hua ay nais mag-ambag ng kaunting tulong upang matulungan kang makumpleto ang PIL. Hua Xiaoying. Ikaw. Ay, nakalimutan ko, magkaiba ang aming dalawang pamilya. Sa paraan ng panggagamot, hindi maaaring basta-basta magbigay ng tulong. Aalis na ako agad. Magpatuloy kayo. Nawasak ang anino ng dragon. Nabigo ang PIL. Tatay, ano na ang susunod nating gagawin? Xiao Chen. Tulungan mo ang iyong lolo. Xiao Chen. Tulungan mo ako, apo. Panginoong Ye. Sa buong buhay ko, marami na akong nakilalang tao, pero hindi pa ako nakakita ng taong tulad mo, na kasing kapal ng mukha. Ganyan-ganyan mo si Xiao Chen noon. Ngayon, naglakas loob ka pa na humingi ng tulong sa kanya? Ito ay usapin ng pamilya Ye. Huwag ka nang makialam, Presidente Li. Xiao Chen. Ako ang lolo mo. Matanda. Umalis na kami ni nanay sa pamilya Ye. Anong kinalaman ko sa paggawa mo ng Pildoras? Bakit kita tutulungan? Kung tutulungan mo ako, papabalikin ko agad kay Tian ang mga ari-arian at shares nyo. Tatay, Tumahimik ka. Kung magagawa ang 5 Revolution Spiel, ang maliit na ari-ariang yan, ay wala lang. Masapat. Ano pa ang gusto mo? Pagbibigyan kita. Kailangan ding lumuhod siya at humingi ng tawad. gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad? Panaginip lang yan. Sige na. Babae, humihingi ako ng tawad sa'yo. Nasisiyahan ka na ba? Lumuhod ka habang nagsasalita. Tian. CJ, luluhod ako. Ihingi ako ng tawad. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Ikaw, Ang sampal na ito ay dahil hindi mo iginagalang ang ate mo. batang to. Ang pagyukod na ito ay dahil wala kang puso at walang utang na loob. Ikaw, Sinipa kita dahil sobrang inis ako sa'yo. Xiao Chen, nasaktan at nasigawan ka na. Ngayon, pwede ka na. Tumulong sa lolo mo. Kailan ko sinabing tutulong ako? Bata, niloloko mo ako. Oo, niloloko kita, matandang to. Xiao Chen. Mamabuti ang magkaroon ng habag, pero huwag kang maging masyadong mabait. Sige. Susundin kita, anak. Ching. Kung tutulong si Xiao Chen sa akin, ibabalik ko sa iyo ang abo ng tatay ni Xiao Chen. Totoo ba? Ang 5 Transformations Lock Pill ay napakahalaga sa aming pamilyang Ye. Hindi kita lolokohin. Xiao Chen, matutulungan mo ba si Mama na mabawi ang abo ni Papa? Para kay Papa, gagabayan kita ulit sandali, matanda. Matanda, ang 5 Transformations Dragon Pill ang punto ay hindi sa dragon, kundi sa transformation. Ang tono ng boses na ito, ang postura, ay kaparehong-kapareho ni Ye Wachen noong 10 taon na ang nakalipas. Kumuha ulit ng 3 liang ng juniper, 9 na kian ng cassia seeds, 7 bulaklak ng lilac daphne, at ihagis sa kawa. Mabubuo muli ang dragon at magiging puro ang pill. Ganun lang kasimple. Chansey, subukan na lang natin ang lahat ng paraan. Gawin ang sinabi niya. Lumitaw muli ang anino ng dragon. Ang 5 Transformations Dragon Pill ay malapit ng mabuo. Ginawang mahiwaga ang karaniwan. Ang kakayahan ng batang ito sa medisina ay talagang kamangha-mangha. Kung magpapatuloy siya, magiging susunod siyang Diyos ng medisina, tulad ni Ye Wachen. Bata, kung hahayaan kitang lumaki, delikado ka. Handa na ang gamot. Lumabas na ang pill. Isa, 2, 3, 4, 5. 5 gintong dragon ang umiikot. Ito ang 5-turn soul returning elixir. Hindi masukat ang lalim ng pundasyon ng pamilya Ye. Pagbati, Panginoon Ye, nakagawa ka ng 5-turn pill. Lahat ng manggagamot sa buong Great Sea ay mag-aaral sa iyo. Hindi. Kung wala ang Divine Physician Ye Wachen, saan manggagaling ang 5-turn pill na ito? Wala ito kundi, nakikinabang sa tagumpay ni Wachen. Ano ba ang ipinagmamalaki mo rito? Panginoon Hua, syempre ipinagmamalaki ng aming pamilya na tinalo namin ang 3-turn pill mo. Tama, ang 3-turn pill ay walang-wala.
Sa harap ng 5-turn, Kayong mga, Huwag na kayong magtalo. Bagamat ang 5-turn Dragon Transformation Pill na ito ay isa ng napakagandang pill, ngunit hindi pa sumasabak ang batang si Ye Xiaochen. Kung sino ang mananalo sa laban ngayon, hindi pa masasabi sa ngayon. Tama ka. Ilang beses nang gumawa ng himala, ang batang si Ye, kahit kaming dalawa, ay hindi na siya maintindihan. Posible rin na makagawa siya ng 6-turn pill. 6-turn, siya lang, maliban na lang kung buhay pa ang Divine Physician ni Watchen. Imposibleng mangyari iyon. Si Xiao Chen ay talagang isang henyo sa larangan ng medisina, ngunit ang paggawa ng 6-turn pill ay imposible kahit na gaano pa siya katalino. Xiao Chen, sumuko ka na lang at bumalik sa pamilya Ye. Una, imposibleng bumalik ako sa pamilya Ye. Pangalawa, ang 6-turn pill, ayaw ko pang gawin yan. Ang lakas ng loob, mong bata. Hindi mo gagawin ang 6-turn pill. Gusto mo pa bang gumawa ng 9-turn? noong unang panahon, ang immortality pill na ginawa ni Xufu para kay Emperor Qin Shi Huang ay isang 9-turn pill. Ngunit nabigo ito, kahit si Xufu ay hindi nagawa iyon. Isang maliit na bata ka lang, magagawa mo ba? Xiao Chen, totoo ba ang sinasabi mo? Nanay, sinabi ko na, kukunin ko pabalik ang lahat ng nawala sa'yo. Ang 9-turn pill na ito ang simula ng lahat. Magpanggap ka pa. Sige, magpanggap ka pa. Kahit ang unang emperador ay hindi makakuha ng Juzuan na gamot, ikaw na isang maliit na 8 taong gulang na bata. Kaya mo bang gumawa niyan? Anak, kahit na mayroon kang pambihirang kakayahan sa panggagamot para makagawa ng Jiushuan Huilongdan, ang mga sangkap na kailangan ay hindi pangkaraniwan. Ang mga halamang gamot sa mesa na ito, baka hindi magamit. Tama, mahirap gumawa kung walang sangkap, kahit alam mo kung paano gawin ang Jiushuan na gamot, pero kung wala kang mga sangkap, wala ka ring magagawa. Anak, bumaba ka na lang. Xiao Chen, Mga Ginoo, sino ang nagsabing gagamit ako ng mga halamang gamot sa mesa na ito? Ano ang gagamitin mo para gawin ang Jiushuan na gamot? Ang Joshua na gamot ay hindi pangkaraniwang gamot. Ang mga sangkap na kailangan ay hindi pangkaraniwan. Nagpapanggap ka lang. Ano ba talaga ang gagamitin mong sangkap? Para makagawa ng Joshua na gamot, kailangan ng 2 onsa ng hanging pang-abril, 1 gramo ng dapit hapon ng bundoktay, at saka 100 uri ng halamang gamot para makagawa. Anong pinagsasabi mo, bata? Kailan pa naging ang hanging tagsibol at dapit hapon? Pangluto ng gamot? Ang paggamit ng mga elementong pangkalikasan sa paggawa ng gamot ay hindi imposible. Pero, ito ay pamamaraan ng paggawa ng gamot noong sinaunang Qin. Ang sabi, matagal nang nawala ang kaalamang ito. Sa buong mundo, ang tanging nakakaalam nito ay ang medical god na si Ye Wachen. Patay na si Iwachen. Sa mundo ngayon, wala pang nakakaalam ng pamamaraan ng paggawa ng gamot noong sinaunang Qin. Hindi mo ito magagawa. Paano kung kaya ko? Kung gayon, ako mismo'y 3 beses na pagluhod at 9 na beses na pagyuko para maging estudyante mo. Pwede ang pagluhod at pagyuko, pero huwag na ang pag-aaral sa akin. Hindi ako tumatanggap ng basura. Ikaw, Panginoong Hua, dahil ganito ang kumpiyansa ng batang ito, hindi na natin siya dapat hadlangan. Hayaan na lang natin siyang subukan dito sa tabi. Tingnan natin kung paano niya gagawin ang 9 na pag-ikot na gamot na ito. bata, hihintayin ko ang kahihiyan mo. Xiao Chen, kaya mo ba talagang gawin? Ma, sabi ko na, ang 9 na pag-ikot na gamot na ito, ako lang ang makakagawa sa buong mundo. Kumuha ng 2 onsa ng hanging tagsibol ng Abril, manghingi ng dapit hapon sa bundoktay. Ang hangin, malambot at nakapagpapainit, nakakaginhawa talaga ng pakiramdam. Baka ito na ang hanging pang-4 na buwan, at ang takip silim ng bundoktay. Ito ang lilim ng bundoktay. Tunay nga, imposible. Paano niya nagawa na magkaroon ng ganoong talino? Hanging tagsibol at takip silim. Pumasok sa kawa, lumabas na ang pangunahing sangkap. Sumunod na ang mga pantulong. Ang sinag ng unang pag-ikot ng eliksir. 3 pag-ikot. Ang batang ito, pinipilit niya akong kumilos. Hindi ka panipaniwala. 6 na pag-ikot na ng elixir. Yi Zongjing, naririnig mo ba? 6 na pag-ikot na. Kung sakaling, matapos ng batang ito ang paggawa nito, kahit na 6 na pag-ikot lang, talagang matatalo tayo.
Si Xiao Chen ay miyembro ng pamilya Ye. Ako. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Matagal na siyang nagsarili. Wala na siyang kinalaman sa pamilya Ye. Kung gusto mo pang makuha ang kumpletong kopya ng Huang Di Neijing, tulungan mo ako. Gibain natin ang kawa para hindi niya matapos ang elixir. Ito. Tatay, kung hindi niya matapos ang elixir, tayo ang mananalo. Pero kung matapos niya ito, mapupunta sa kanya ang Huang Di Neijing. Para sa pamilya Ye, kumilos ka na. Ang pamilya Ye ang dapat unahin. Sige, tayong dalawang pamilya ay magtutulungan. Basta tayong dalawa ang magtutulungan. Yung bata, wala talagang mapapala. Xiao Chen, tutulungan kita, apo. Tutulong din ako. Nako, hindi yan tutulong, sigurado ako. Pero ngayon, abala si Xiao Chen, kaya hindi siya makakapigil. Anong gusto ninyong gawin? Ching Ching, apo ko si Xiao Chen. Hindi ko siya pahihirapan. Hindi kailangan ni Xiao Chen ng tulong. Umalis kayo. Hindi ka na ba makikinig sa tatay mo? Umalis kayo. Kung hindi ako magdadalawang isip. Huwag na nating patulan. Umalis ka dyan. Bilis, umalis ka. Kahit 3 beses pa, hindi ako aalis. Tutulungan ka na nga, ayaw mo pa. Tutulong ako. Kasama ako. Ma, Xiao Chen, mag-focus ka sa paggawa ng gamot. Ako ang bahala. inay, umalis ka dyan! Hindi ako aalis. Bakit mo kailangang gawin ito? Narito lang kami para tumulong. Hindi kami gumagawa ng masama. Ching Ching, umalis ka na dyan. Hindi. Maliban na lang kung tapakan ninyo ang bangkay ko. Kay gandang pagmamahal ng isang dakilang ina. Kung ganyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Inay, Pills of 9 Revolutions. Nagawa pa rin niya. Siyam na sinag ng liwanag, nagawa talaga ang Pills of 9 Revolutions. inay, gising ka na, inay. Binata, nagawa mo ang Pills of 9 Revolutions. Napanalunan mo ang Huang Di Neijing. Bakit ka umiiyak? Bulag ka ba? Ang nanay ko. Binata, nasa sitwasyon ka kaya hindi mo nakikita. Bagamat patay na ang katawan ng ina mo, nandito pa rin ang kaluluwa niya. May pag-asa pa siyang mabuhay. Nabasag ang bumbunan ng nanay ko. Nawala ang kaluluwa niya. Paano mo siya mabubuhay? Tingnan mo. Tama. Ang Pills of 9 Revolutions ay nakapagpapabuhay ng matagal at nakapagpapabuhay muli. Inay, gising ka na. Xiao Chen, ako. Hindi pa pala ako namatay. Nanay, nandito ako. Hindi ka mamamatay. Chinese, sila, Hua Xiangying, papatayin kita. Ikaw, isang bata lang. Gusto mo pa akong patayin? Panaginip lang yan. Ngayon, natalo na sa labanan ng mga henyo. Hindi na ako magkukunwari. Ang Huang Di Neijing. Kung hindi ko ito mananalo, agawin ko na lang. Panginoong Hua, sa Huaklan lang, malamang hindi mo ito maaagaw. Ang Huang Di Neijing na ito. Pero kung kasama ang Divine Doctor, na si Iwo Chen, Ang Divine Doctor na si Ye Watson, hindi ba't patay na siya? sinong nagsabing walang silbi ang patay? Ang buong kakayahan sa medisina ni Iwo Chen, nakakagulat at nakakapangilabot. Sayang kung ililibing lang. Baka naman. Ikaw. Tama, ginamit ko ang aking paraan ng paggawa ng puppet gamit ang gamot. Kay Iwo Chen, ginawa kong puppet gamit ang gamot. Mga kasapi ng Huaklan, dalhin ang kabaong. Paano ang Divine Doctor? Ano naman kung siya ang pinakamagaling? Sa huli, ako pa rin ang makikinabang. Iwo Chen, lumabas ka. Ipakita natin sa kanila ang totoo. Iwo Chen, pumunta ka. Patayin mo ang dalawang matandang ito.
Hua Xiaoying, huwag kang mag-asa. Wala kang kakayahan. Sa tingin mo ba, kaya mong hadlangan ang Divine Doctor na ito? Kahit hindi kaya, ipilitin kong hadlangan. Ang Huang Di Neijing ay hindi dapat mapunta sa'yo. Naghahanap ka ng kamatayan. Yi Chen, pumatay ka sa kanya para sa akin. Chancy, Tian, tulungan mo ako. Ganito lang ang kaya mo, at makikipagkumpetensya ka pa sa akin. Naku, noong buhay pa si Ye Chen, ang kanyang medikal na kakayahan, ay hindi kayang hulaan ng sinuman. Nang mamatay siya, naging pharma puppet siya, at hindi man lang bumaba ang kapangyarihan niya. Ano na ang gagawin natin? Kaya kong pigilan si Hua Xiaoying. Munting kaibigan, akala mo, ikaw ay talagang kayang gawin ang lahat. Nasa kamay ko ngayon, ang Diyos ng medisina, si Yi Chen. Kahit gaano kataas ang talino mo, kakayanin mo ba si Yi Chen? Ang katawan ko, ako mismo ang pinakakilala dito. Kahit ngayon ay, isang 8 taong bata lamang ako. Ngunit, maaari ko pa ring subukan. Xiao Chen, huwag kang magpakapagod. Ang Diyos ng medisina na si Ye Chen ay walang katumbas sa larangan ng medisina. Umalis ka dyan. Huli na, matagal ko nang kinainisan ang munting kaibigang ito. Matagal na, kung hindi dahil sa kanya, naagaw ko na sana ang kayamanan ng pamilya Ye. Kung hindi dahil sa kanya, nanalo na sana ako sa labanan ng mga henyo. Kung hindi ko siya papatayin, ako'y hindi na tao. Kung gusto mo akong patayin, subukan mo. Yi Chen, patayin mo siya para sa akin. Buong buhay ko'y hinanap ko ang daan ng medisina. Kahit mataas ang aking kakayahan sa medisina, ngunit ang katawan ay hindi ko pinag-ensayuhan ng maayos. Basta tamaan ko ng tumpak ang aking katawan, sa mga mahalagang punto nito, makakaya kong talunin ang katawang ito na aking tinitirhan ngayon. Nanay, Nanggayo na. Ang huling karayom, tusukin mo ang gitna ng kanyang noo. Ang galing mo talaga, kaibigan. Kahit na si medical god na si Ye Chen, kaya mong kontrolin. Henyong bata, talagang isang henyo. Sa pagkakaroon mo sa dakilang siya, ang larangan ng medisina ay tiyak na mauuna sa buong mundo. Hindi ko akalain. Xiao Chen, napakagaling mo pala. Kung noon ko pa sana nalaman, hindi ko kukunin ang mga bagay na sa inyong mag-ina. Impossible. Talagang imposible. Hindi ka isang 8 taong gulang na bata. Sino ka talaga? Ako si Ye Chen. Ano? Munting kaibigan. Huwag kang magpanggap dito. Huwag kang magpanggap dito. Patay na si Yi Chen. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Paano ka magiging siya? Ano ang sinabi mo? Ikaw ang pumatay sa Diyos ng medisina na si Ye Chen. Hua Xiaoying, ang Diyos ng medisina na si Ye Chen, ay may pambihirang kakayahan sa medisina at tumutulong sa mga tao. Hindi siya naghangad ng katanyagan o kayamanan. Sa kanyang pagkakaroon, napakalaking biyaya yon para sa dakilang siya. Bakit mo siya pinatay? Bakit hindi ko siya dapat patayin? Sa kanyang pagkakaroon, ang aming pamilyang Hua ay hindi kailanman makakahon. Kung ganon, kung ang medisina ng aming pamilyang Hua ay hindi kayang lampasan si Yi Chen, patay na lang si Yi Chen. Iyon lang ang tanging paraan. Para ang aming pamilyang Hua. Sa larangan ng medisina ng dakilang siya, ay maging paunahing kapangyarihan. Dahil lamang sa iyong makasariling hangarin, ginawa mo ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Ikaw talaga ang dumi ng larangan ng medisina ng dakilang siya. Ngunit sa kasamaang palad, Hua Xiaoying, hindi mo ako lubusang pinatay. Ang aking kaluluwa ay muling nabuhay sa katawan ni Ye Chen. Impossible. Ang aking 13 karayom ng gimen ay kumukuha ng buhay kapag tumusok sa utak, kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas. Marahil ito na ang kapalaran, upang ako'y muling mabuhay at maghiganti sa iyo. Hua Xiaoying, ang mga lumang at bagong pagdaramdam ay ating pag-usapan ngayon. Munting kaibigan, hindi mo ba iniisip na, sa 2 walang kwentang karayom na yan, ay masisira mo na ang aking sining ng mga puppet na gamot? Sira! Munting kaibigan, kung ikaw nga talaga si Yi Chen, napakaganda naman noon. Hindi sapat na minsan kitang pinatay. Pwede kitang patayin muli. Yi Chen, patayin siya. Xiao Sen, ayos ka lang ba? Naku, nabaliw si Ye Chen. Wala nang epekto ang pagtusok sa mga pressure point. Sa ngayon, Ang tanging paraan ay ang ibalik ang aking kamalayan sa orihinal kong katawan, pero hindi ko alam kung paano. Marahil, sa Huang Di Neijing ay mayroon. Lahat, protektahan ninyo ang binata. Kung ganoon na lang ang gusto ninyo, hindi na ako magpapakumbaba. Yi Chen. Naintindihan ko na.
Ang mga sinaunang tao, yaong mga nakakaalam ng tunay na daan, ay sumusunod sa yin at yang, at umaayon sa mga batas ng kalikasan. Paghiwalayin ang kamalayan, maglakbay ng malaya sa labas ng katawan, bumalik sa orihinal na katawan, kailangan lang, ang isang pagtalo ng kaluluwa. Nakabalik na ako. Huwag Seongin, dumating na ang iyong katapusan. Impossible. Impossible. Mamatay ka na. Itay, huwag. Itay. Itay. Binata Ye. Ikaw nga talaga si Ye Wachen. Si Ye Xiaochen. Nanay, nasaan tayo? Nang pansamantalang gamitin ko ang katawan ni Xiao Chen, ang kanyang kamalayan, ay nahulog sa malalim na pagtulog. Ngayon, nang bumalik ang aking kamalayan sa aking katawan, ang kanyang kamalayan, ay natural na nagising. Sa hinaharap. Sa hinaharap, ako ang magiging guro ni Xiao Chen. Pamumunuan ko kayong lahat, upang itatag ang pamilyang yan na nangunguna sa daigdig ng medisina. Magiging katulad mo rin ba akong manggagamot? Siyempre, Yehe!